Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, susubukan naman nating mag-test, mag-answer ng mock-up exam para sa Carmen Tagalog version. So sasagot tayo ng mga questions in Tagalog. Kaya ano pang inantay natin, simulan na natin. Okay, question number 1. Wala nang patumpik-tumpik, patumpik-tumpik, Tagalog na Tagalog. Ayan. Ang mga automatikong sasakyan ay may kaunting engine braking effect. Okay? May kaunting English pa din, di ba? Kaya pinakamahusay na kontrolin ang bilis gamit ang foot brake at handbrake habang nagmamaneho sa mga pababang dalisdis. Ano yung dalisdis, guys? Grabe naman Tagalog to. Sobrang lalim ng mga Tagalog nila. Pero dahil nga may malapit nang i-implement or implement na daw dito sa Japan yung driving exam in multiple languages, kasama na dyan yung Tagalog version. So magpa-practice tayo, sasagutan nyo lang kung true or false. Okay, again, ang mga automatikong sasakyan ay may kaunting engine braking effect. So yung mga automatic engine daw ay meron daw silang tinatawag na braking effect. Kaya kailangan daw kontrolin ang paggamit ng foot brake and hand brake habang nagmamaneho sa mga pababang dalisdis. Ang ibig siguro nito yung may slope, okay? Sobrang lalim ng Tagalog, medyo parang mas mahirap ang sagutan yung Tagalog kaysa sa English. Pero tingin ko ang sagot dito ay true, okay? So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Mali, false. False ang sagot dito. At wala siyang explanation. Ayun, so tandaan nyo guys, false ang sagot daw dito. Tingnan natin, hindi na siya palitan ng sagot. Ayan, false ang sagot dito. So, search nyo sa Master Your Driving Skills na book. Ayan, next question. Ayan, meron tayong road sign dito na 30. Okay, so anong ibig sabihin yan? Ang sign na ito ay nagpapahiwatig na ang isa ay hindi dapat magmaneho sa bilis na higit sa 30 kilometro bawat oras. Ayan, 30 kilometro bawat oras. Hindi daw pwedeng magmaneho ng higit pa sa 30 kilometro bawat oras. Ayan, 30 kilometers per hour. So ano sa tingin nyo guys? Is this true or false? Tingin ko this is true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Okay, so pag may ganyang number, maximum speed niya is 30. Pwedeng pag may nakalagay 60, di maximum is 60. Okay, so next question tayo. Okay, question number 3. Dahil sa magkakasunod na magdamag na trabaho at kawalan ng tulog, ipinapayong ihinto ang pagmamaneho. Ayan, so kapag ka napuyat or lalo na kapag nakainom, hindi dapat talaga magmaneho. Pero pagka sa ganitong question at hirap kang magmaneho kasi papikit-pikit yung mata mo dahil inaantok ka, ang magandang daw dyan is huminto ka muna saglit. Tumabi ka sa isang let's say convenience store, magpark ka doon, tapos midlip ka lang kahit mga 10 to 15 minutes para lang mawala yung antok mo kasi delikadong mag-drive ng inaantok. Okay, so tingin ko ang sagot dito ay true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, so next question. Question number 4. Kapag nag-overtake, maaaring bumilis ang driver ng lampas sa maximum speed limit pagkatapos ng humigit kumulang 3 segundo mula sa right turn signal. Kapag nag-overtake daw tayo, maaaring bumilis ang driver ng lagpas sa maximum speed limit daw pagkatapos ng 3 seconds sa right turn signal. Tingin ko mali ito kasi maaaring bumilis. So I think pag maaari parang tapos maximum speed pa, di ba? Delikado ito kasi nag-overtake ka, baka hindi mo mamalayan pati yung in-overtaken mo medyo mabilis din yung pagpapatakbo. So ayun, let's answer here false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, false nga ang sagot dyan. Okay, next question tayo. Sa mga interested na magsagot ng ganitong questions, ayan, puntahan nyo lamang yung aming website, gaijinworld.com, and ayan, try nyo sagutan yung mga questions natin at lagi naming ina-update ito. Ayan, number 5. Kapag nagpapalit ng mga lane, mahalagang maging maaalahanin upang hindi makaabala sa ibang mga sasakyan at mapanatili ang sapat na pag-iingat. Ayan, kapag nagpapalit daw ng lane, make sure na hindi ka makaabala dun sa ibang mga sasakyan na nasa kahilera mo or katabi mo, kaparalel mo, para daw mapanatili ang sapat na pag-iingat. So,
Ayan, mukhang true naman to, no? So, let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. Yan, true. Okay, next question. Okay, question number 6. Nagmamaneho ng isang otomatikong sasakyan, ang pagpindot ng mahigit sa accelerator ay nagiging sanhi ng otomatikong paglilipat pababa ng gear na nagbibigay daan para sa mas mabilis na pagbilis. Mas mabilis na pagbilis. Ayan, ano sa tingin nyo guys? Naintindihan nyo ba yung Tagalog? Habang nagmamaneho daw ng isang automatic car, yung pagpedal sa accelerator, yung pag-apak sa accelerator ng higit pa, kumbaga siguro masyadong madiin yung pag-apak sa accelerator, no? Ay nag-change daw ito paglilipat pababa ng gear na nagbibigay daan para sa mas mabilis na pagbilis. Ibig sabihin, mas bibilis yung takbo ng sasakyan kapag lalo mong inapakan yung accelerator. Okay? So ano ang sagot dito? Tingin ko this is true. So let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. True. Ayan, true. Di ba gano'n naman yun? Kaya delikado talaga guys na umapak palagi sa accelerator. Kapag naka-park, make sure na naka-handbrake, foot brake. Kasi mamaya baka magkamali ka ng apak. Instead na brake yung inapakan mo, accelerator pala. So, tapos sobrang diin pa ng pagkakaapak sa accelerator. Ayan, sobrang delikado. Okay, next question tayo. Okay, number 7. Habang nagmamaneho, ang bahagyang pagtagilid ng katawan ay hindi nagdudulot ng panganib kung ginagawang mas komportable ang pagmaneho. Pag nagmamaneho daw tayo, yung pagtagilid ng katawan, tagilid. Pag lean siguro ito, lean. Siguro yung nakaganyan. Ganyan. Hindi yung ganun. Tagilid, ibig sabihin siguro yung pag-lean. Para masyado siyang komportable mag-drive, yung ganun. Ay hindi daw to nagdudulot ng panganib kung ginagawang mas komportable ang pagmamaneho. Tingin ko, kailangan talaga komportable yung pagmamaneho mo. Kung kailangan gumamit ng armrest, pero make sure na yung posture mo, abot na abot mo yung manubela, abot na abot mo yung manubela, tapos naapakan mo mabuti yung brake, yung accelerator, yan. So, tingin ko dito, false to. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ay, mali. Ito pala. False. Ayan, false. Mali pinipindot. So, false ang sagot dito. Okay? So, hindi daw nagdudulot ng panganib, which is okashi. Weird siya. Okay, next question. Ayan, question number 8. Sa mga lugar na minarkahan ng puting solid at dash lines. Ayan, usually nakakakita tayo ng ganyan. Puting solid which is yung white solid. In-English ko lang. At dash lines. Ang mga sasakyan ay hindi pinapahintulutang pumarada o huminto sa loob ng mga itinalagang lugar sa tabing daan. Okay? So, ano sa tingin nyo? Kapag may nakita ka daw puting solid at dash lines, hindi daw ito pwedeng pumarada o huminto sa loob ng mga itinalagang lugar sa tabing daan. Tingin ko, pwede. Pero meron silang sukat na 1.5. Hindi ko na maalala guys. 1.75 or 1.5. Tingin ko mali ito. Tingin ko minarkang puting hindi ay pinahihintulutan. Tingin ko false to. So let's see if the answer here is false. In 3, 2, 1. True nga siya. Hindi daw pwedeng magparada or huminto kapag may nakita kayo doon sa gilid ng lane na solid at dash lines. Ayan. Puting solid, white solid, and dash lines. Bawal daw yung paradaan at bawal din daw dyan huminto. Okay? So, next question. Number 9. Ang isang tao na nakatanggap ng isang regular na pansamantalang lisensya, temporary license, ay maaaring magpatakbo ng isang demotor na bisikleta hanggat ito ay para sa pagsasanay. Pwede daw magpatakbo ang isang tao na mayroong regular na pansamantalang lisensya, isang regular na pansamantalang lisensya, temporary license, regular temporary license, meron bang ganun? Hindi ba tatlo lang yun? Carryman, ibig sabihin student license, professional license, tapos yung special something na mas marami kang yung pwedeng i-drive na mga large vehicle. Ayun ang pagkakaalala ko, no? Pero sa question na to, tingin ko this is false.
I think this is false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, false nga to guys. Kasi regular na pansamantalang lisensya. Hirap ng Tagalog, no? Kasi yung Tagalog niya may English din. Okay, Taglish siya. Okay, next question. Okay, question number 10. Kapag nag-back up sa isang automatikong kotse, pinakamahusay na mahigpit na pinindot ang pedal ng preno. Ilagay ang change lever sa R, gamit ang iyong mga mata, bitawan ang handbrake, at unti-unting bitawan ng pedal ng preno, at pagkatapos ay dahan-dahang i-depress ang accelerator pedal. Yan. Kapag daw ikaw ay nag-back up sa automatikong kotse, back up meaning pag yung nagbabaking ka. Kung ikaw ay nagbabaking daw gamit ang isang automatic car, pinaka-ideal daw na pindutin yung pedal ng preno, yung brake, ilagay ang change lever sa R, rear, yun, R is rear, diba? Nagbabaking kay R. Gamit ang yung mga mata, bitawan ng handbrake at unti-unting bitawan yung pedal ng preno at pagkatapos ay dahan-dahang i-depress ang accelerator pedal. Ano sa tingin nyo guys? Dahan-dahang i-depress ang accelerator pedal. Ni-imagine ko nung pag lagi ako nagbabaking, kasi palit-palit yun eh. May brake and then dahan-dahang pagpindot or pag-apak sa accelerator pedal. So I think the answer here is true. Tingin ko true to. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Is this true or false? Let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True, ayan, true. Uy, ilan ang mali? Hindi ko na maalala kung ilan na yung mali ko. Parang isa pa lang ata. Okay, next question tayo. Anong number na to? Number 10. Okay, sige. Okay, question number 11. Ang sign daw na ito, nakakita na ba kayo ng ganyang sign guys? Ayan. Doon sa mga mahilig bumiyahe ng malalayong lugar, ayan, palagi nyo makikita yan. Ang sign na ito ay isang sign na nagbibigay kaalaman na ginagamit sa mga expressway. Ayan, sa mga malalayong lugar, palagi mo makikita yan. So ano sa tingin nyo? Tama ba ito o mali? Tingin ko, tama ito. Kasi yung ibig sabihin nito, binibigyan ka ng binibigyan ka ng heads up na doon sa expressway, along ahead, meron ka madadat ng parking or gas station or mga restaurants. Then meron din syempre siguro mga talyer, ganyan. 1 kilometer ahead. So 1 kilometer madadatnan mo raw ito, madadaanan mo daw ito. Tapos yung lugar kung nasaan. Ayan. So tingin ko this is true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, true daw yan, di ba? Ayan guys, so puputulin muna natin tong ating Tagalog exam, Karimen version part 1. Ayan, so I hope nagustuhan nyo tong ganitong klaseng video. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa, bye! Bye-bye!